Ito yung araw bago pa dumating si Bagyong Tino at sobrang creepy talaga kasi ganito rin kakalmado yung panahon nung rumagasa si Yolanda noong 2013 dito sa Visayas. Yung parang wala lang, sobrang tahimik pero deep inside kinakabahan ka na kasi minsan yung sobrang kalmado, siya yung pinaka nakakatakot. Trauma yun eh, hindi lang bahay ang sinira ng bagyong yun, pati buhay at maraming pangarap ang tinangay. Kaya ngayon kapag may paparating na super typhoon alert agad, iba na panahon ngayon, hindi mo na talaga mabasa, hindi mo malalaman kung anong susunod kaya ang pinakakaya mo na lang gawin ay maghanda kasi dito, buhay yung nakataya. Malapit kami sa dagat nakatira as in tabing dagat talaga kaya kung minsan kahit anong lakas ng loob mo andun pa rin yung pangamba kasi kalaban mo dito hindi lang hangin, hindi lang ulan kundi yung alon mismo. At kahit gaano kaganda ng lugar pag dinaanan ng bagyo dadaanan yan, walang exempted, walang exemption. Nung araw na dumating si Tino akala namin gabi ang landfall pero hapon pala. Ang bilis ng pangyayari, ang kapal ng ulap, lakas ng hangin, halos di mo makita ang kabilang dako. Buti na lang bagong gawa yung bubong kasi kung hindi, sigurado linipad na yun. Hindi namin ma-explain yung stress na habang naririnig mo yung ugong ng hangin. Parang literal na tinatapunan ka ng langit. Kahit gaano pa katibay, pag bagyo na, wala kang kasiguraduhan, may masisira at masisira talaga. Kasagsagan nga ng bagyong yan at sama-sama silang nagtulungan ayusin ang bubong para hindi mas lumala yung damage. Tinali, linagyan ng mga pampabigat na lupa para hindi matanggal. Sabi nila dapat ginawa daw namin yan bago dumating yung bagyo. Pero minsan talaga kahit nakahanda ka na, may mga bagay ka pa rin hindi inaasahang mangyari kagaya ng sa Cebu. Grabe yung nangyari, ang daming nawasak, ang daming umiiyak, ang daming nawalan. Partida, nakapaghanda pa sila niyan. Mapapatanong ka na lang minsan, Lord, bakit kailangan nilang pagdaanan to? Grabe, mapapaiyak ka na lang talaga sa mga mapapanood mo kasi wala kang magawa. At habang nangyayari lahat ng yon, ng kasagsagan ng bagyo, yung anak ko naman na halos sobrang taas ng lagnat. Gusto mong tumakbo sa ospital pero hindi mo magawa. Kaya ang tanging magagawa mo na lang magpuyat, magdasal, kumapit. At thank you Lord at natapos din yung malakas na hangin pero hindi pa pala yun yung pinaka-end. May aftershock pa pala ng bagyo, yung alon. Ang tunog ng hampas ng tubig sa dagat, yun yung pinaka-kinatatakutan namin. Shock, grabe. Baka lumaki pa to? Grabe yung alon. Hanggang nyo. Basang-basa oh. Tubig oh. Shock, grabe. Sobrang lakas ng impact ng Grabe yung alon. Kakaiba. Maalog. Grabe. Grabe yung taas. Malapit na sa kalsada oh. Kalsada na to oh. Lapit na sa kalsada. Ayan na. Malapit na talaga. Dalawa yun. Meron pa din. Yan lang yung bahay. It's 10:15 in the evening. Grabe kataas ang tubig. Hindi kami makatulog kakamonitor ng taas ng tubig, ramdam mo yung kaba ng bawat minuto na dumadaan. Hindi mapakali na baka bigla na lang mas tumaas ang tubig at pasukin ng bahay. Dasal lang ng dasal ang ginawa namin. Hanggang sa mga around 12 midnight, biglang unti-unti nang kumalma yung hampas ng alon, nag-low tide na din sa wakas at doon ako literal huminga ng malalim. Salamat sa Diyos, walang nasaktan, kaunti lang ang damage sa bahay, safe ang lahat, pero hindi lahat ganun ang ending. Kaya ipinagdarasal ko na lang yung mga lugar na sobrang tinamaan at hirap bumangon because of Bagyong Tino. Sana makabangon tayong lahat at ngayon may paparating na namang isa pang super typhoon na halos kasing laki daw ng Pilipinas, ang the big one. Lord, I declare protection. I declare na hindi ito matuloy. I declare na iligtas mo ang Pilipinas. Ingat tayong lahat. Stay alert, stay prepared. Laban Pilipinas.